Okay, so the wait is over. Gagawin na po natin ang crispy salmon rice balls. Okay, so kung mapapansin niyo meron po ako ritong seaweed. Well, ito po naman ay optional. Pwedeng hindi rin kayo maglagay ng seaweed. Pero kasi gusto kong i-add to at nagpapasarap po ito sa ating recipe. Okay, siguro mga 2 pieces or 4 pieces of seaweed lang ang gagamitin natin. At syempre, kailangan po nating durugin yan. Dudurugin po natin to. Okay, so siguro kailangan pa rin ako mag-add. Minsan tatantyahin po natin ang mga ingredients na nilalagay po natin kasi ako po talaga, wala po talaga akong measurement. I mean, I never use any measurement. Most of the time po, pagka nagluluto po ako, kumbaga tansya-tansya lang po. Okay, so ito na yung seaweed natin, ano? Ilalagay na po natin ang ating steam rice. So, ihahalo po natin dito sa ating seaweed. Haluin po natin yan. Ayan po. At ang ating leftover. Ayan. Not actually leftover kasi, remember, nung magluto po ako ng torta, nagtira talaga ako ng salmon para kasi sabi ko gagawa tayo ng crispy salmon rice balls. Okay, so ito po yung salmon. Ito pong recipe na to ha, it doesn't really ask for salmon. Kung wala kayong salmon, alam niyo po ba, po pwede naman ng ibang klaseng fish kung meron kayo dyan. Ang tinawag ko nga lang po ng crispy salmon rice ball kasi salmon po ang aking ginamit dito sa recipe na to. Alam naman ninyo tayo, ano, kung ano po yung pinakamadali sa mga nanay, syempre, yun ang ating gagawin, di ba? Kung wala naman kayong salmon, pwede na rin ang ibang fish na gawin ninyo. At alam niyo po ba, ito ay talagang magugustuhan ng mga anak ninyo. Okay, lalagyan po natin siya ng mayonnaise. Okay, so this is a regular mayonnaise po. Ang gamit ko po dyan ay Best Food. Ayan po. So, ihahalo po natin yan sa ating mixture ng rice, salmon, at ng ating seaweed. Okay. So, ganyan lang po. Kaya katulad nga na sinabi ko sa inyo, kung wala kayong salmon, pwede rin po naman, you can use other kinds of fish. Gagawin po nating crispy fish rice ball. O, diba? So, mix-mix lang yan. Mix-mix lang ang gagawin. At, siguro, dadagdagan ko pa siya ng seaweed. Parang mas masarap yatang medyo maraming seaweed. Pero yun nga, kung wala kayong seaweed, okay lang din po yun. Okay lang po yun. Alam naman ninyo tayo, no? Very flexible tayo. We are not, actually, if we don't have that recipe, okay lang yon. Kasi, yun nga, kung ano yung pinakamadali sa mga nanay, as long na ma-follow lang ninyo ang ganitong recipe, pwede na rin yun. Okay, so at this point po, bibilutin na po natin siya na parang bola. Ayan po, ganyan po, oh. Ayan po. At, i-dip po natin siya dito sa ating egg. Ito po ang egg. Okay, so pagka-dip po natin sa egg po, i-roll po natin siya sa ating breadcrumbs. Okay, so parang binalot po natin siya sa breadcrumbs. Ayan po, yan po ang magpapa-crispy sa ating crispy salmon rice ball. Okay, so nakagawa na po tayo ng isa. Ngayon, sundan pa po natin. So, this is the second. Siguro po pinakamadali. Gagawin ko muna lahat ng ating, ang lahat po ng rice. Bibilutin po muna natin. Ganyan lang po. Tignan nyo, napakadali. Alam nyo po ba, pwede po itong ibaon ng mga anak ninyo.
Tingnan nyo ha, syempre, no, mas maganda yung marami tayong alam na po pwedeng ibaon ng mga anak natin aside from healthy siya at masarap naman. Bakit hindi natin gawin para sa mga bata, hindi ho ba? Ang buong pamilya sigurado magugustuhan po ito. Ayan po, healthy po siya, salmon or any other type of fish po pwede po ninyong gawin. So ngayon binibilot po muna natin lahat para po madali po tayong matapos. Ayan po. At kung wala namang seaweed, okay lang din. Gawin po natin ay, yun nga, mayonnaise. Tapos kung anong klaseng fish meron po kayo, po pwede na po yun. Ihimay-himayin lang ninyo na maliliit. Tapos pagsasamahin lang po ninyo yun, lalagyan ninyo ng mayonnaise, ididip ninyo sa egg, at pagkatapos po, ay iro-roll ninyo sa breadcrumbs. Kasi nga po, ang breadcrumbs, yan po ang magpapalutong sa ating crispy fish balls. Ayan po. Kaya kumpleto na to. Ang mga anak ninyo siguradong ibabaon to. Naku, magugulat ang mga kaklase nila. Magugulat sa kanila. Wow, ano yung baon mo? Hindi ba ang mga bata kasi curious sila sa mga baon ng mga kaklase nila? So, ganyan ang mangyayari ngayon. Siyempre, pag nakita ng mga kaklase nila, kanilang baon, naku, magiging curious ang mga yun at magtatanong kung ano ang kanilang baon kasi mukha naman talagang napakasarap po nito. So, itong last na to, medyo maliit. So, ang gagawin ko, kukuha ako ng konti dito para, syempre, medyo pantay ang ang sizes ng ating mga crispy balls. Okay. So, ayan. Pwede na yan. Ayan po. At ilalagay muna natin ito dito. So, itong mga nagawa ko, ang gagawin po natin dito, syempre, katulad na sinabi ko sa inyo, i-dip natin siya ngayon dito sa egg mixture natin. Ito po, ang egg. 2 eggs po ito ha. And after that, i-roll po natin siya dito sa ating breadcrumbs. Ayan po, i-roll natin siya sa breadcrumbs. Ayan. Continue. Ang ating susunod na rice. I-roll ulit po natin siya sa breadcrumbs. I'm sure, nako, pagka naluto po ito, or pagka gumawa kayo nito, sigurado po ako na talagang, nako, mai-excite na naman ang mga anak ninyo. Po, pwede nila talaga itong ibaon. Naku, excited sila sa kanilang baon. Ayan. Kasi rice nga to, carbs. So, po pwede na rin kasi mabubusog talaga po sila dito. Aside from mabubusog sila, healthy pa ang kanilang baon kasi ang nakalagay fish. O, hindi ba? Kakaiba. Kakaiba sa paningin ng mga anak ninyo. O, so continue lang natin ang ating, yung pong rice na, isa pa po ha, yung pong rice na ginamit ko, yung leftover na rice. O, hindi ba? Walang nasayang. Leftover na rice. At hindi na ako nagsaing kasi nga sayang naman yung rice kasi minsan di ba meron tayong mga tira-tira ng mga rice dyan. O, ganito ang gawin ninyo. O, di ba? Pinaka-importante lang meron kayong breadcrumbs, pero katulad nga ng sabi ko sa inyo, kung wala kayong breadcrumbs, like what I've said before, makakagawa naman po tayo ng paraan. Kung walang breadcrumbs, anong gagawin po? Siyempre, kung meron kayong mga crackers dyan, dudurugin po ninyong mabuti ang mga crackers at yung po ang gagawin po ninyong breadcrumbs. O, diba, solve agad ang ating problema. Kasi medyo, alam ko, medyo mahal din ang breadcrumbs, ano? Siguro kailangan ko pang magdagdag ng konting breadcrumbs dito. Okay, kasi meron pa akong natira na 2. Okay, so roll ko ulit dito sa ating egg. Okay? After ma-roll sa egg, i-roll natin. After ma-dip sa egg, i-roll na po natin dito sa ating breadcrumbs.
Make sure that talagang covered po ng breadcrumbs ang inyong potato ball. Ang inyong salmon balls. So, nagkamali-mali na tayo. Ayan, roll ulit natin sa ating mixture ng egg. So, dito sa egg, roll natin sa egg. At ang huli ay dito po sa ating breadcrumbs. Ayan po. Okay, so, ang next step po natin, napakadali, ipa-fried po natin siya with a little bit of olive oil. So, ayan po, nilagyan ko na po ng olive oil at iyan na po ang ating salmon rice balls. Magki-crispy po yan. Hintayin po natin hanggang maging brown ang kanyang color. At i-flip po natin siya para yung ibang side naman po ay maluto. Ang nagawa ko po pala ay 10 pieces. Malalaki po yan ha. Actually, yung rice, meron pa ngang natirang rice dun sa bowl na leftover rice namin. So, marami ring nagawa. Imagine 10 pieces po. Naku, ang sarap po niya pagka naluto. Kaya sabi ko sa inyo, sigurado po na magugustuhan niya ng mga anak ninyo. Okay, so na-flip ko na yung tatlo. Ito, tignan natin baka medyo brown na. Ayan, brown na yung kanyang side. Yung ibang side na brown na. So, itong isa naman na to. Okay. Ayan po, ganyan lang po. Napakadali pong gawin. Napakadaling lutuin. At sigurado po ako magugustuhan ng mga anak ninyo, ng pamilya ninyo, ng buong pamilya. Sigurado magugustuhan yan. At masarap din pambaon. Ayan, yung mga sides naman ng ating niluluto para mag-brown at mag-crispy ang mga sides niya. Kaya magkakatabi sila ngayon para hindi siya magro-roll sa kabila. Kasi naluto na nga. So, ngayon, yun naman kabila. So, pinagtabi-tabi ko sila para madaling maluto yung kabilang side. Okay, so ito na yung last batch ng ating niluluto. Ito na po ang nagawa kong crispy salmon rice balls. Nakagawa po ako ng 10. So, titikman po natin yan ngayon. Okay. So, ito po. Ano? Mukhang crispy talaga. So, tikman po natin. Ang sarap po niya. I'm sure magugustuhan to ng mga anak ninyo. Sana naririnig niyo yung crispiness. It's crispy on the outside and it's soft on the inside. Ang sarap po niya talaga. Wow. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you guys later. Bye.